Hmm. Shabbat Shalom at magandang hapon po sa lahat ng ating listeners dito sa Wow Smile Radio 99.9 FM at dito pa rin sa ating programang Ilaw ng Mesiyas, hatid sa inyo ng Light of Visaya Source of the Ministries at ng Light of Visaya Ministries Canada. At nandito po tayo ngayon patuloy na naghahatid ng salita ng Panginoon mula sa Torah. Ito lang po ang programa na nagtatalakay ng Torah ng Panginoon na kung saan nakasentro po tayo sa first 5 books ni Moses. At dito ay paulit-ulit natin pong binabasa ito sa buong taon upang patuloy nating maalala, huwag nating makalimutan ang mga tagubilin, ang mga istorya at mga karanasan ng Israel sa mga sa buhay nila na sa ilalim ng patnubay ng ating Panginoon. Okay po, so ang ating pong bago ko po ibigay ang ating Torah portion ngayon ay pakilala muna ako. Ako po si Sister Debbie Torvelo, ang inyong program host at kasama pa rin sa kabilang linya ating tagapagturo from Light of Visaya Ministries Canada, Brother Richard Sison. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. Okay, so habang tayo po ay nagpapahinga at patuloy nating ine-enjoy ang ating Sabat kasama ang ating Panginoon, sabi nga ng Panginoon, come unto me, all of you are tired and carrying heavy loads, for my yoke is easy and my burden is light. So ang ating pong Torah portion ngayon ay nakatutok sa chapter 1, Numbers chapter 1. Numbers chapter 22. Teka, hindi ko na nasa kabila. Numbers chapter 22 verse 2 hanggang 25 verse 9 na may pamagat na Balak. Ito po yung pangalan ng isang Moabite king na gigil po sa Israel at gustong-gusto niyang sumpain ang Israel sa pamamagitan ng isang evil din na prophet. Pero marami tayong tanong dito, no? Bakit may prophet pala na evil? May prophet pala na evil pero kinakausap pa rin ng Panginoon at pwede niya marinig ang boses ng Panginoon. So, ito po yung dito lang po natin matatagpuan yung portion na pwede palang mangyari yon na may mga prophets na hindi talaga sa Panginoon pero sinasabi nila nakakausap nila ang Panginoon. Yet, sabi nga, you will know them by their fruits or by what they do. Okay, so hihimay-himayin po yan sa atin mamaya ni Brother Richard. At meron pa rin pong, may mga issues pa rin ako ditong gustong itanong kay Brother Richard na anyone who claims to speak, marami pong tao kahit sa ngayon nag-claim na nakakausap nila ang Panginoon, naririnig nila ang Panginoon, and yet, totoo ba na sila ay sa Panginoon? Okay, so bago po tayo magpatuloy, hilingin natin si Brother Richard para sa opening prayer. Ayaw manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin na muli po kaming makapag-aral ng inyong salita at madiscuss ang inyong parsya Balak. At Panginoon, nawa ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay magbigay ng kaluguran sa inyo at gabay sa mga kapatiran na nagsasaliksik ng inyong katotohanan. At nawa ay pagyamanin niyo ito sa puso ng bawat isa upang ito ay magbigay ng bunga na nagbibigay ng kaluguran sa inyo at kapapurihan. Dahil kayo lamang po, Panginoon, ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Yeshua. Amen. 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 Okay, so bigyan natin ng oras para kay Brother Richard. Salamat, Sister Deb. At ito nga tayo, no? Balak, King of Moab. At ito ay napaka-kontrobersiya na parsya. At ito ay pang 40th. Ano? Ang number 40, mga kapatid, mga kaibigan, ay nagsisimbolo ito ng testing. No? So may testing dito. The whole, for the most part, ng
ng ng Torah o yung mula Exodus, no, hanggang Deuteronomy ay nasisentro sa Israel. Pero itong portion na ito ay nasa kabilang side ang istorya, nasa kay Balak sa kay Balaam. Kung ano nangyayari doon sa kabilang kubol. Kampo. O, kampo. kabilang kabilang bakod, ano. So dito, ang nangyari rito, nagsimula ito sa si Balak ay may masamang balak. Masamang balak Mhm. niya. Kaya pala, Si Balak, kaya siguro yun ang pangalan niya. may, Yung may, sumambala. may balak siyang masama sa mga Israelita. Sabi niya, ang dami-dami nila, para silang mga natatakot siya eh. Parang pag tinitingnan niya, parang nakakatakot ang itsura, ang dami masyado. Mm. At Milyon saka, eh. Brad, Oo. but I think yung ano pa lang, yung mga nababalitaan niya ng kung paano dinamayan ng sinusubaybayan ng Panginoon ng Israelites o mga Yes. Israelita at Yeah. kung paano nila nagkaroon na rin sila ng war at that time, 'di ba, na kumbaga natalo din nila yung Yes. kalaban. Pero Ah, sila yung palaging yung aggression galing sa labas, hindi sa galing sa kanila. labas. So talagang retaliation lang sa kanila. Laging At defense. mapapansin, Defensive yes. lang sila. Tapos Brad, mapapansin natin hanggang ngayon gano'n na nangyayari. Ganun, ganun at ganun talaga. Hindi sila, Titirahin ng uh, Israel and then uh, magre-retaliate lang ang Israel. Hindi sila ang unang-unang lumusong. Okay, so yeah. pagpatuloy mo, Brother Richard. Yun ngayon, ang ginawa ni Balak, kasi may si Balaam ay isang propeta kilala sa panahon na yon, na um, siya ay ah, kilalang seer or prophet, na kung sino yung i-curse niya, naka-curse. At kung sinong nabibless nga. Tapos Mm. ang Panginoon niya, Sister Deb, ay ang Panginoon mismo. Actually, ang tawag Kilala, niya yung Most High mismo. Alam niya ang pangalan. Alam niya ang pangalan. At tapos gifted siya. what is very Gifted interesting, siya, Brad. uh, what is very interesting dito, Sister Deb, is di ba kay Moses lang ni-reveal ang pangalan ng Panginoon? Mm-mm. Ah, pero ngayon, this time, ay tinatawag din ni Balaam, no? Alam niya ang pangalan. Kung makikita natin sa Bible, kasi pagka Hebrew, English kasi hindi na nakikita yung ano eh. Oo. Pero Hindi na uh, mini-mention. in Hebrew, talagang yung name ng Most High ang tinatawag Mm. niya. Pero kasi itong makikita natin yan sa mga writings ni Paul, na merong yung anak ni Balaam na dalawa ay ni-resist si Moses, no? Kasama siya sa yung mga prophets mga seers ni Pharaoh na gumawa rin ng ahas nung panahon na yun, ano? Yung naging ahas ang staff ni Moses. Kasama doon yung dalawang anak ni Balaam. So, ni-reveal ni Moses ang pangalan ng Panginoon doon. So, siyempre nakarating sa tatay, no? At ang tatay, si Balaam, ginamit na rin niya 'yon, no? Pero what is very interesting is nakakausap niya Panginoon. Nakakausap niya for some reason, ano? Or nag-a-appear sa kanyang dream. Katulad ng sitwasyon ngayon dito sa portion na to, na kung saan ay may mga dumating na mga emissaries o mga sugo, mga ano yan, mga royalty ni Balak, ano. So kilala sa bayan nila para sunduin si Balak para i-curse ang Israel. Ngayon, ang sabi naman ni Balaam, hindi ako magsasalita, hindi ako sasama sa inyo o magsasalita unless na sinabi sa akin ng Panginoon. Binanggit niya talaga pangalan ng Most High, no? So, gano'n na nga. So, sabi niya, dito muna kayo, manatili kayo ng magdamag. We'll see kung merong message sa akin. So, nakikinig lang din siya. So, ayun na nga, dumating sa panaginip ang Panginoon. At nagtanong. Sabi niya, sino tong mga bisita mo? Nagtanong eh. Sabi niya, Panginoon, ayan yung mga sugo ni Balak, king ng Moab. At gusto nila i-curse ko ang Israel. Tapos sabi sa kanya ng Panginoon, huwag kang sasama sa kanila at hindi mo pwedeng i-curse kasi mga blessed yan na tao. Hindi mo pwedeng Mm. i-curse. O di,
sa madalit salita, gumising na si Balaam at sinabi niya, hindi ko pwedeng gawin yon. Hindi ako pwede sumama sa inyo kasi ayaw ko payagan ng Panginoon. Ngayon, so nakarating kay Balak yon. Sabi ni Balak, baka nagpapataas lang ng presyo. Minsan ganun eh. Papataas ng presyo. Sabi niya, sige, magpapadala ko ng mas ano pa, mas mataas na opisyal. No? Kasi mukhang baka naliliitan dun sa mga kasama, mga unang sugo eh. Baka mga undersecretary lang eh. Mga director lang. Ngayon na pinadala mga secretary, cabinet secretary, mga ano talaga, mga minister, no? Yung prime minister o yung ano siguro, yung assistant na. Oh, yun ang pinadala na. So pagdating doon, sabi ni Balaam, kahit bigyan pa ako ng pera ni ano, ng maraming marami, yung isang bahay na puno ng silver o ng maraming kayamanan, hindi ko tatanggapin yan kapag hindi ako sinabihan ng Panginoon ko. Sabi niya, talagang ano pa eh. At ganun lang ang ginagawa niya. So pinatuloy niya, doon ulit niya, sabi niya, tingnan natin kung anong sasabihin ng Panginoon. So, sa madalit salita, nakatulog siya, dumating na naman ang Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, pag inaya ka ng mga yan, sumama ka. Pero sasabihin mo lamang kung ano yung pinasasabi ko sa'yo. Huwag mong dadagdagan. Yung sakto lang. Di pagising niya, o sige, sabi niya, pinayagan na ako. O punta na kayo, pupunta na tayo. So nauna na yung mga bataan ni Balak. Sumunod siya ngayon. At nakasakay siya sa kanyang favorite donkey. No, sakay-sakay siya. Ngayon, umiiwas yung donkey. May ibang direksyon eh, papunta sa Israel. Lumilipat, lumilihis. So papaluin na naman niya. Tapos lilihis na naman. Tapos eventually, inipit na siya. Siguro sa isang wall ng mountain, inipit na si Balaam na hindi na siya makapunta ng left or right. Kinorner siya, nilagay siya sa isang ah, parang makitid na lugar, no? So doon siya dinala ng donkey. At sa galit ni Balaam, pinagpapalo niya yung donkey. Talagang hinataw niya ng hinataw. Ngayon, inopen ng Panginoon ang mouth ng donkey. Nagsalita ngayon yung donkey. Sabi niya, bakit mo ba ako sinasaktan? O yan pala, nakakaramdam yung mga animals ano, pag sinasaktan natin. Eh. Mhm. Oo, so wag sasaktan ng animals. Brad, ito Oo. rin yung first time na pinahayag sa Biblia na may isang hayop na nagsalita. Yung snake, Dito rin natin yung nabasa. snake din sa Genesis, no? Sa Nagsalita. Genesis to, Oh, ito lang yung dalawa lang. pero ayon sa mga ancient text, actually, if I'm not mistaken, sa Book of Jubilee, ang mga hayop noon ay nagsasalita in Hebrew. Mhm. Hebrew rin ang salita nila. Oo. Hebrew salita. Ngayon, nung nagkasala nga, inalis ng Panginoon ng kanilang language. So, hindi na sila makapagsalita ng ano. Yun sa ancient text, ano. Pero sa Bible, ang alam natin na nagsalita ng ano, yung snake na nag-tempt Snake. kay Mhm. Eve, tsaka itong si donkey, no? So Mhm. ngayon, nagsalita siya. Sabi niya, bakit po ba ako hinahataw ng hinahataw? Sabi niya, ano napakasutil mo. Ginagawa mo akong, ginagago mo ako. You're making a fool out of me, sabi niya. No? Sabi niya, "Ay, kailan ba naman, kailan ko pa ginawa sa yan mula nung naging donkey mo ako, lagi mo ako sinasakyan. Kailan ko ba ginawa? Ginawa ko na ba sa yan before? Sabi niya, hindi. Oh, yun naman pala eh. Ngayon, inopen na ngayon ng Panginoon ang mata ni Balaam. Nakita niya ang angel of the Lord. Ano, may sword na talagang ready ng Mhm. magtagpas ng ano, ng ulo niya. Natakot siya ngayon. Alam niya eh. So lumuhod siya, sumamba siya. Sabi niya, tapos sabi sa kanya ng angel of the Lord, di ba sabi ko sa iyo, huwag kang sumama? Sabi niya, bakit sumama ka pa rin? Sabi niya, nagkamali ako, nagkasala ako, babalik na lang ako, sabi niya. No? Hindi, sabi niya, pumunta ka pa rin, pero sasabihin mo lang kung ano yung papasabi ko sa iyo. Ngayon, gusto kong ipuntos dito sa ano na to, no, sa story.
Unang-una, ang sabi dito, angel of the Lord, no? Pero bakit Lord din siya? Kausap niya si ano, sabi niya, siya yung kausap ni Balaam nung una. Kasi 'di ba sabi ko sa iyo, hindi naman sinabi ng 'di ba sabi ng Panginoon sa iyo, huwag kang pupunta, 'di ba? Hindi. Sinabi niya, 'di ba sabi ko sa iyo na huwag kang pumunta? So galit eh. Mm. Talagang sabi niya, mabuti nga nililigtas ka nung donkey mo eh. Nung nakikita ko, iniiwas ka, kundi patay ka na Mm. ngayon eh. So, sabi niya, kaya sabi niya, oh, nagkasala ako, sabi niya. Pero, pag tiningnan natin ang kwento, pinayagan naman siya. Bakit ganon? Pinayagan mo tapos magagalit. Di ba? Magagalit, Mm. bakit ka sumama? So, minsan kasi, hindi tayo nagtatanong. Parang, pagka basa, okay lang basa. Basta yung kwento lang ang gusto nating makita. Oh, nagsalita ang donkey. Ang miracle po rito, hindi po yung donkey na nagsalita. Ang miracle po rito is yung revelation kung sino ang kausap ni Balaam. Yun ang mas ay ano ba naman kung nagsalita yung donkey, di ba? Oo nga, pero mas kamangha-mangha kung anong nangyayari dito sa usapan na to, di ba? Una, sinabihan siya, wag sumama. Tapos pangalawa, sinabihan siya, sige, pwede na sumama. Nung sumama siya, sabi namin, bakit ka sumama? Oo. Gusto pa siyang patayin. So, dito, Sister Deb, ano, we have to understand na ang kausap ni Balaam nung una ay itong angel of the Lord, no? Na Lord din siya, no? Actually, he is Lord, no? Ngayon, yung pangalawang kausap niya ay iba. Iba eh. Kaya nga nung ano, di ba sabi ko sa iyo, huwag ka sasama. So, ibig sabihin, hindi siya ang nagbigay ng permission. Hindi yung unang kausap ni Balaam, no? Ngayon makikita natin sino 'to. May ibang god ba? May ibang ano ba? Makikita natin dito ang personality, ano? Unang-una, ang yung makikita natin yung una tsaka yung angel of the Lord ay iisa. Yung unang kausap ni Balaam at ang angel of the Lord ay iisa. Sabi niya, di ba sinabi ko sa iyo, huwag kang sasama? Ah, so makikita natin doon, ano? Pangalawa, lumuhod siya, sumamba, at tinanggap ang pagsamba. Kasi ang angel, hindi tumatanggap ng worship yan. Hindi sila pwedeng tumanggap ng worship. Pag may lumuhod sa angel, pinababangon agad. Bumangon nga, hindi mo ako dapat sambahin. So, Mm. ito, tinanggap, pinagalitan pa. Pinagalitan pa niya si Balaam at tinanggap ang worship. So definitely, he is deserving of worship, no? So yun ang ano, pangalawa. Pangatlo, sino ito? Saka sino yung pangalawang kausap ni Balaam, no? Makikita natin dito, Sister Deb, na from the very beginning, merong nagtatanong. May nagtatanong lagi, no? Sabi niya, kung maalala natin nung nagkasala si Adam and Eve, nung na-realize ni Adam and Eve na sila ay naked, ay nagtago sila nung narinig nila ang Panginoon ay lumalakad. So namamasyal sa hapon, ano. Tapos nagtago sila. Tapos nagtanong, Adam, where are you? Di ba? Ang ano ba dito, hindi ba alam ng Panginoon kung nasaan si Adam? Eh di ba alam nga niya lahat? Pero it's a personality na makikita natin, no? Later on, lagi siyang nagtatanong. Um, all throughout, maski nung kay Moses, tinanong niya, ano yung hawak mo? Yun obvious na nakikita na eh. Stuff nga eh, di ba? Pero nagtatanong pa rin siya, bakit ano yung hawak mo? Stuff, oh, sabi niya, itapon mo sa ano, magiging ahas yan, tapos kunin mo sa buntot. Pero nagtatanong siya. Ang pang-apat na gusto ko ipuntos dito ay itong angel of the Lord na to is going to judge Balaam. Ngayon makikita natin na sabi ni Yeshua sa John chapter 5 verse 22, ang Ama, the Father judges no one, and He gave all judgment to the Son, so that all will honor the Son as they honor the Father. So therefore, ang Father, walang ginudge kahit sino.
Ever. Binigay niya lahat ng judgment sa kanyang anak. Ikaw nang bahala dyan, anak. So, lahat ng nangyayari sa Biblia, lahat ng judgment is done by Yeshua himself. Mm. Makikita rin natin to sa judgment ng Sodom and Gomorrah, di ba? Laging nagtatanong siya eh. Meron ka pa bang ibang kasama rito? Di ba? Nagtatanong siya, kayo lang ba? Di ba? Alam naman niya na may kasama, kaya nga ano eh. Pero ganun siya. Pinapakilala niya kung sino siya. No? Um, and all throughout, um, kay Jacob, tinanong siya, what is your name? Sabi niya, di ba? Alam naman niya kung sino si Jacob. Bakit nagtatanong siya? Kasi na-identify niya ang sarili niya, no? Um, Ngayon, going fast forward sa New Testament, si Yeshua ganun lagi nagtatanong. Tatanong siya, halimbawa, sasabihin niya, katulad nung tinaboy niya na-encounter niya yung demon-possessed man, no? Sabi niya, what is your name? Sabi nung demon-possessed, my name is Legion because we are many. So nagtatanong siya. Nagtatanong siya. Yung tinanong siya kung dapat ba magbigay ng tribute kay Caesar. So humingi siya ng denarius at pinakita niya, whose portrait is this? Obvious naman, di ba? Si Caesar, sabi niya. So give unto Caesar what belongs to Caesar and to God and to God. So laging nagtatanong si Yeshua. Iyon ang karakteristik niya. Kaya pag nakita natin nagtatanong, alam alam na, alam na this. Oo, si Yeshua 'yon, no? Um, at maraming instances yan na laging nagtatanong si Yeshua. Pero ang Father, hindi nagtatanong, Sister Deb. Mm. Dinideclare niya kagad. Sasabihin niya kung ano gusto niya sabihin. At meron siyang sinabi rito na nag-identify na siya yung Father. Um, Another one pa pala na gusto kong banggitin, yung nung pag-meet ng three visitors kay Abraham, nagtanong siya. Sabi niya, bakit tumawa si Sarah? Nagtatanong siya lagi. Alam mo kung sinong nagsasalita eh. It's just amazing, no? How he identified himself. Tapos, yun nga. So ito, makikita natin even going to New Testament, lagi siyang nagtatanong. Ang Father, nagde-declare. Sasabihin niya, um, um, this is my son, whom I love. Listen to him. Ganon. Di ba? Tapos sabi ni Yeshua, makikita natin ang kung sinong kausap na pangalawa ni Balaam kasi nagsabi siya, pumunta ka, pag niinaya ka ng mga taong to, pumunta ka, pero ang sasabihin mo lang ay yung mga Sinabi sasabihin ko ko sa'yo. sa'yo. Sabi ni Yeshua, nung pumunta siya sa mundo, sabi niya, ang sinasabi ko lang ay yung mga pinasasabi lang ng Ama sa akin. So, makikita na natin kung sino ang kausap ni Balaam, no? Um, at sinabi niya dito na ang sasabihin mo lang ay kung ano yung sasabihin ko sa'yo. So, to cut the story short, si Yeshua ang unang kausap ni Balaam. Ang pangalawa, ang Panginoon, ang Ama. Tapos yung angel of the Lord si Yeshua ulit. Di ba? So, um, that solves the mystery kung sino kausap. Kasi, bakit, di ba, isa sa mga verses na sinabi ng ano rito, sinabi sa blessing ni Balaam sa mga nakabasa na, no? So, Numbers chapter 22 verse 2 hanggang Numbers 25 verse 9, no? Isa sa mga blessing niya towards the end. Sabi niya, God is not like a man who will change his mind. At what is very interesting about this, is sinabi niya ito, samantalang sa initial part ng parsya, mukhang parang nagbago isip, di ba? Una, Mm. ayaw payagan. Tapos pinayagan. Tapos hinarang siya, bakit daw sumama?
Can't you make up your mind, di ba? Sasama o hindi sasama? Pero ito po ay hindi kinukontra ni Yeshua ang kanyang ama. Ang kumukontra ay si Balaam, hindi siya sumusunod. Kasi kung sumusunod talaga siya sa Panginoon, hindi siya magre-reconsider na Hindi na sinabihan na magpapakita. siya, sinabihan na siya na wag nga sumama at hindi mo pwedeng i-curse itong mga tao to kasi blessed. Bakit kailangan pa niyang humingi ulit ng second opinion? Di ba? Mm. Yun ang ano kaya nagagalit sa kanya si Yeshua eh. Umapila pa eh. Umapila. Kaya ang galit ng Panginoon kay Yeshua, I mean, ang galit ng Panginoon, Yeshua, kay Balaam, umabot hanggang Revelation chapter 2 verse 14 Mm. sa Pergamum na kung saan nabanggit ng Panginoong Yeshua ang galit niya kay Balaam na ito stumbling block ito sa Israel na si Balaam ay iniingganyo niya mga children of Israel na kumain ng food sacrifice to idols at Mm. ayun nga pagkamit ng fornication. So makikita natin dito mga kapatid, mga kaibigan, ano? Gusto kong linawin ito. Kahit dun sa mga ang pagkakaintindi nila sa First Corinthians chapter 8 ay parang pinapayagan ni Apostol Pablo na pwedeng kumain ang mga tao ng food sacrifice to idols. Although, kung babasahin mong maigi yan, yan iniinsulto actually ni Apostol Pablo ang mga taong nagsasabi na pwede nang kumain ng food sacrifice to idols. Mm. No? Ngayon, kahit ganun pa man ang pagkakaintindi ninyo, sana hindi, ano? Pero kung sa mga taong tingin nila pwede nang kumain ng food sacrifice to idols, ang Panginoong Yeshua na nagsabi sa last book na niya, patay ng matagal si Pablo. Wala na si Pablo nito. Ha? Nung sinulat ang Book of Revelation, Sister Deb. Kasi si Mm. Apostol Pablo namatay ng around AD 66, mga around that. No? Ang sinulat po ang Book of Revelation about AD 80, AD 90. Mm. Huli na siya eh. No? Although hindi yan ang pinakahuling book of the Bible kasi yung Book of John mas huli pa tsaka yung mga epistles niya. Pero I think it's the Book of John ang pinakahuli. Pero anyways, sinasabi ng Panginoon Yeshua naggalit siya sa mga teachings ni Balaam na nagsasabi na pwedeng kumain ng food sacrifice to idols. Yung mga parang kosher pero hindi kosher. Di ba? Yung mga ipinagdasal ng kabilang kampo, ipagpipray lang daw nila ulit, pwede na. Hindi po pwede yon. No? Basta pinag-pray na, okay. O hindi pinagpray. Yan po ay teaching ni Balaam. Nagagalit ang Panginoon sa ganun. No? Tandaan po natin yung sabihin ko na dito Sister Deb, yung ano, Mm. yung halal. Yan ay food sacrifice to idols. I'm sorry, pero that's what it is. No? Kaya medyo mag-isip po tayo kung kakain tayo ng ganyan. Kasi yan ay hindi dapat. Maski pag-pray mo ng 100 beses yan, hindi malilinis yan. Kasi disobedience sa Panginoon yan. No? Saka declared na ng Panginoon kung ano yung malinis at hindi malinis. Yan, oo. So yan, ano. At dito, Sister Deb, makikita natin na eventually sumama pa rin siya, pero sabi niya nga, sabi ng Panginoon, ang sasabihin mo lang kung ano ang sasabihin ko. So eto na. Mm. Nagsakripisyo na siya pero puro blessings ang ginagawa niya. Ngayon makikita natin dito, Sister Deb, ano ba mga karakteristik ng isang bulaang propeta? Yan, ano? False prophet. A false prophet. Although merong Prophet talaga sila. prophet Ah, talaga. Kaya lang, prophet false talaga prophet nga pero lang. false. Or Oo, oo, fake oo, prophet. oo, oo, yan ang ano ron, ano? Hindi pareho ng prophet na binabanggit ng Panginoon sa Yan, oo. na Didefine ang pagpala isang ng Panginoon. prophet na ano rin, sa Deuteronomy, ano? Na kapag ito ay nag-prophesy at hindi dumating, hindi nangyari, false prophet 'yan. So marami po tayong mga false prophet in our midst. Yung mga Mm. nag-prophesy
darating na Panginoon, dumating na Panginoon, or darating at certain petsa, lumipas na ng lahat, wala pa rin nangyari, tas ulit na naman. Meron pa nga, Sister Deb, isa, mga 3, 4 na beses na siyang kamali eh. Tapos ay mali pala, iba pa pala, ito pa pala. Hindi pa rin natututo mga tao eh, no? Hanggang yung huli yata na heart attack na siya eh. Kasi Mm. masyado ng pressure, parang kailangan bumalik ng Panginoon dahil hiyang-hiya na siya sa ano niya eh. So marami na nagbenta ng mga ari-arian nila at darating ng Panginoon eh. Tapos wala naman nangyari, di ba? So anyways, yun ang sabi sa sa Book of Deuteronomy. Kapag nag-prophesy at hindi ito nangyari, yan. Pero marami pang ibang mga mga signs na kung saan ang isang propeta ay false prophet. Binanggit din Mm. sa Didache, ano, yung teachings of the ito'y extra biblical books. Hindi lang ito umabot, Sister Deb, sa ano eh, sa canon eh, kasi daming kumukontra. So anyways, pero yung Didache, contrary sa pagkakaalam ng iba, ito ay na-mention sa Book of Acts actually. Ito, ang Didache means it's a Greek word for teachings. Pero mahaba yung title niyan. Ang teaching, ang sabi doon, um, Teachings of Yeshua HaMashiach through the 12 Apostles to the Nations. Yun ang title niya, mahaba. Pero in Greek yun. Pero Mm. tinatawag lang siya na Didache. Ngayon, ito ay na-conceptualize noong Acts 15, yung Council of Jerusalem. No? Kaya during this time, may binabanggit na gospel. Ang gospel na nasulat pa lang during the time, during yung Council of Jerusalem, yung kay Matthew. Si Matthew ang nag-account at ito ay Hebrew. Hebrew pa ang original ng Matthew. Wala tayong copy unfortunately ng original na Hebrew. Pero maraming mga apostolic fathers na nag-testify na alam nila Hebrew ang una, Book of Matthew, no? And yung iba nakita nila wala lang silang copy. Kasi nga very limited lang naman ang resources during the time. Tapos nagkagyera na, nagkawalaan na hanggang wala ng ano. Saka ano, ito yung originally na sinulat, hindi siya pa printed. Yeah, talagang manual lang pagkakasulat Oh, nito. mahirap mahirap gumawa ng kopya talaga. Wala pang So, Xerox. So makikita natin ang teachings of the apostles nakalagay doon, and Paul sa Acts 16, and Paul carried with him the teachings of the apostles. So the Didache actually in Greek kasi sinulat yun in Greek eh. Ang nakalagay doon is Didache. Yung Greek word ng teachings is Didache. So Didache yung dala-dala. Si Apostol Pablo mismo may dala nun. At dinala niya sa nations. Kasi si Apostol Pablo, ang apostles to the nations. Sila ni Barnabas. Saka si Silas. No? Sila ano. Tapos doon din niya nakita si Timothy. Tinuli din niya. At kasama din niya si Timothy. No? Going forward. Pati sila Titus, si Luke. Magkakasama sila. So, anyway, sabi sa Didache, ang isang false prophet, yung isang prophet daw na humihingi ng pera, false prophet yun, automatic. Tapos sabi niya kapag ang isang prophet ay nag-order ng pagkain while preaching at kinain niya, false prophet din. Kapag ang isang prophet daw ay nag-stay sa isang lugar ng more than 3 days, 3 days and more, false prophet din. Kapag ang isang prophet daw ay tinuturo niya, sinasabi niya pero hindi niya ginagawa, false prophet yon. Kapag ang isang prophet or preacher na hindi siya namumuhay ng ayon sa nararapat, katulad ng Panginoong Yeshua, false prophet din yon. So maraming identification of false prophet, no? So yun makikita natin yan sa Biblia. Pero dito kay Balaam, makikita natin din dito ang mga uh, karakteristik ng mga false prophet, no?
Ang unang-unang karakteristik niya rito, ang kanyang motivation ay yung benefit. Anong benefit ko? May sweldo ba ako? Meron ba akong allowance? Meron ba akong ano bang offer? Ano May kapalit? motivation. Oo, yan. Una, no? Um, tapos, pangalawa ay gusto niya ano yung meron siyang gusto niya elevated siya. Yung na-elevate siya, yung sikat siya. Siya ang number one. Siya yung kaya gusto niya mag-preach. Marami ako na-encounter na ganyan, Sister Deb eh. Kahit hindi kaya, kahit hindi marunong, kahit walang giftedness, kahit walang calling, gusto nilang sila yung sikat. Sila yung Sabihin, yung ginagawa nila, sarili nilang kagustuhan. sarili lang kagustuhan. And makikita mo, minsan papaturo lang saglit, tapos magaling na. Oo, oo. Pero kung ano-ano sinasabi, makikita mo naman na mali-mali. No? Minsan walang direction Walang yung direksyon. Oo. insights. Yes. Tapos, madalas dito, Sister Deb, meron silang kakaibang experience sa buhay. Mga near-death experience, mga talagang yung dumating ang Panginoon, kinausap sila, may Oo, naramdaman silang kung ano-ano, may nakita silang mga may kung ano, may naramdaman. mga naririnig sila na kung ano-ano. Napaka, wow! Unique ka, isa kang alamat, di ba? Isa kang lingkod talaga ng Panginoon dahil kakaiba ka eh. Dahil Yung ganun. naranasan niya yun. Oo. Pero, doon ang basis niya. Hindi doon sa fruit. Samantalang sinasabi ng Panginoong Yeshua, ang isang false person, makikita mo sa kanyang fruits. Tandaan po natin, ang fruits ay hindi Mm. po tao. Ang akala nila, Hindi bear hindi much fruit. yung mga Marami ka na-convert. evangelized people Oo, o marami ka na-convert. na-convert. Hindi po. Kasi kung tao, kung tao po ang fruits natin, hindi pwede magbunga ang isang puno ng pangit at maganda. Pangit at maganda. Hindi ganon. Kaya sabi ng Panginoon, hindi pwede magbunga ng kurap ang isang good tree. So, ibig sabihin, lahat ng bunga niya dapat puro good. Good. Wala namang taong ganon. Di ba? Kasi po ang fruit ay hindi po tao, hindi po yung na-convert natin. Kasi otherwise, katulad dito, madalas kong banggitin to, si Elijah, isa lang yung fruit niya. Nag-iisa lang talaga. Si Elisha lang talaga. Oh, di ba? Good fruit. At si Elisha, wala nga yatang, ano eh, wala nga yatang na-disciple. Anyways, talo pa siya nila ng mga evangelist na, ano, di ba? Mga hahaba na ng crowns in heaven. Siguro, abot na ng langit yung corona na sa dami, ano? Ba? Tapos ang dami may mga title na sila, Oo. Reverend, Oo. Bishop. Puro title, puro title. Oo. So ito, marami silang ganon. Madalas ako nakakarinig ng ganyan, Sister Deb, mga mga presence ng Panginoon, mga bizarre experience na mapapakamot ka ng ulo minsan eh. Oo. Nakakarinig mga trumpet, Tapos isa sa mga naranasan ko, Brad, yung dati pa ako sa church, yung leader ng church ay magsasabi ng kinausap siya ng Panginoon na kailangan sinabi na magtatayo ng church building. So, yung instruction sa kanya, pero dinamay niya yung mga miyembro. Ang miyembro ngayon mag-contribute para mabuo yung building. di ba ang Eh, saya? wala namang revelation sa mga tao. Sa Uh, kanya lang yun. So, ibig sabihin siya lang patayo sa sarili niyang sikap. dapat. Pero Yung totoo, ipinapasa yun sa ang iba. So, napapasa sa iba yung obligasyon. makikita mo, yan ay characteristic ng mga false prophet, unfortunately. No? Ngayon, ito, maliban sa bizarre experience in life, sila madalas bumabali ng mga agreement. May usapan, Mm. babaliin. May usapan, ganito ang usapan Yes, natin. oo. Automatic Ganun yan, nga si mabilis pa sa alas Balaam. 4 yan na ano na na break na. Madali mag-sway sa Yan. usapan. Yan ang isa, no? So, katulad nga ni Balaam, si Balaam, ang unang usapan nila nung Panginoon, hindi siya pupunta. Kasi hindi mo pwedeng i-bless. Hindi mo pwedeng i-curse ang mga blessed people, no? So hindi naman magbabago kaya nga sabi niya God is not like a man. Si Balaam mismo nagsabi, who will change his mind? So alam mo pala bakit nag-aapila ka pa? Mm. Di ba?
Dahil mas maganda ang offer. Oo, sinabihan ka na hindi. Hindi ka pwede dyan. Pero, Panginoon, baka naman pwedeng mag-appeal, second opinion, baka pwede mo i-reconsider. O, di pinayagan. Tapos yun, muntik siyang mamatay tuloy. Di ba? Kung hindi dahil sa as, eh, walang kwentong Balaam. Kasi patay na siya eh. Di ba? Mm. Marami, Sister Deb, yung gano'n, ano, nakakatakot, no? Nakakatakot na it's fearsome to fall in the hands of the living God, Sister Deb, ano? Yan ang isang hindi ko talaga ano, makalimutan na sinabi ng Panginoon dahil ah, talagang ano nakakatakot ano na galitin. Although very merciful ang Panginoon, very considerate, very gracious and everything. Pero pag nagalit, yari ka. Kaya nga dito, Sister Deb, sa Psalms chapter 2 verse 12, ano? Sabi dito, kiss the Son, lest he be angry, and that you perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all those that put their trust in Him. Psalms chapter 2 verse 12. Binanggit na dito na may son. May son, Sister Deb, no? Kaya sabi Mm. niya, huwag mong galitin kahit konti lang, baka mag-perish ka along the way. Tandaan po natin, ito, madalas kong binabanggit ito. John chapter 5 verse 22. The Father judges no one and He gave all judgment to the Son so that all will honor the Son as they honor the Father. Ang nagja-judge po ang Panginoong Yeshua. Huwag po natin Mm. siyang gagalitin. Hindi porke mabait siya, hindi porke mapagpatawad siya, hindi porke napako siya sa krus and everything. Lagi na lang natin ganunin. We cannot keep on crucifying him. We can't do that. So, nakakatakot. Huwag natin galitin, Panginoon. At pero alam din natin na napaka-merciful niya kapag gumawa tayo ng mabuti, kinukonsider niya 'yon. Mm. Talagang ano siya very ano siya merciful sa mga Ah, those who show ibig mercy. Oo. ibig sabihin, Brad, yung paggawa natin mabuti ay isang witness ito na ikaw ay tunay na nag-repent, kaya nagpapasimula kang gumawa ng mabuti ayon Yes. sa mga inutos ng Panginoon. Oo. Babanggit ko lang, Sister, na baka mga kapatiran natin nagtatanong, so ano palang fruit? Yung fruit, ito po yung binabanggit ni Apostol Pablo. The Galatians fruit of the 5. Spirit is love, Yes. joy, peace, patience, kindness, goodness, and self-control. So, ito ay ito yung fruit natin, no? Ito yung kung ano yung sa atin, no? Yung kindness, yung goodness, yung faithfulness, Mm. yung gentleness. Ito lahat yan ang fruit natin. Um, kaya habang nag-grow tayo sa faith ng Panginoon, sa kanyang word, mas loving tayo, mas kind tayo, mas good tayo, di ba? Mas mabait, mas mabuti, Mm. mas mapagbigay, maawain, yung ganon, lahat ng yung good things. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, kapag sabi niya kung ano yung mabuti, kung ano yung maganda, kung ano yung karapat-dapat, ano yung marangal, kung ano yung whatever is good, whatever is pure, whatever is noble, Mm. whatever is commendable, dapat yun ang iniisip natin. Yun dapat ang Doon laman tayo ng utak natin. nakatuto. So, naalala ko rin, Brad, yung sinabi ng Panginoon na um, kung ano yung ginawa niyo sa mga maliliit na ito, yun yung ginawa niyo sa akin. Yan, Matthew 25, Yeah. 31 to 46. Yan yung Yun ang ebidensya na tunay ka na kasama yun sa repentance natin, di ba? Yung patuloy yan, na repentance ay patuloy na paggawa ng mabuti sa yan, kapwa. At yung ginagawa natin sa kapwa ay parang worship and praise na rin natin sa Panginoon. And thanksgiving. yan. No. Kaya Thank you dito sa Panginoon. makikita natin, Sister Deb, kung kasi hindi lahat mabuti kung laging inililigtas ng donkey o ng ass. Siguro Mm. kapag meron tayo ito, mabanggit ko lang pag may inutos ang Panginoon, tapos hindi natin ginawa, tapos mamaya pala nawala na kasi kinontra mo 'di ba? Kung hindi niligtas si Balaam ng kanyang donkey, patay na siya.
So Mm. maraming taong namamatay, mapa-believer, mapa-hindi, mapa-false prophet, mapa-ano man yan, Mm. nang hindi na natin alam kung anong kwento nila. Pero sila lang nakakalam na baka may inutos sa Panginoon na wag nilang gawin, na ginawa pa Mm. rin nila. Dahil umapila eh. At Umapila. saka, nakakapagtaka naman na naranasan na lahat ito ni Balaam, yung makausap ang Panginoon, marinig ang kanyang boses, tapos ito pa nagpagawa na nakita niya na pinigilan siya na mamatay sa pamamagitan ng donkey. And yet, with all these things na magagandang mabubuting bagay na kahit mga babala sa kanya ay parang binaliwala pa rin niya. Kasi nga Madaming pera eh. may ginawa siya. After this, di ba, I think Pera-pera lang eh. Yeah. kasama ba yun sa Torah portion, Brad, yung after that ay may pinagawa si Balaam kung kaya't Yeah, na actually, oh, ano yun eh. Kasama yun sa mga Parsha, Israelis. pero hindi sinabi na sinabi ni Balaam. Later on na lang, binanggit No? ito sa ibang sa ibang books, no? At ulit-ulit na itong binabanggit. Maaring parang sinikreto ni Balaam, secret na lang ganun. Pwede mo tong gawin. Parang, Kasi para magkapera pa rin. Sabi niya, kung hindi mo ma-curse, oo. ang sabi niya, Akala niya malilihin niya yun sa Panginoon. sabi niya kung Hindi pwedeng i-curse. ganito na lang gawin mo. Tinuruan niya si Balaam na Yeah. dapat mag-self-destruct na lang sila. Pagka inakit mo yan ng magagandang babae, Para o, malabag nila yung utos ng pag Panginoon. nalabag na nila ang utos ng Panginoon, ang Panginoon ang sisira sa kanila. Yun, ang talino talaga ni Balaam. Sobra. Oo, galing. Yun. Kaya galit na galit sa kanya ang Panginoon hanggang ngayon eh. Ngayon, hindi siya Oh, makalimutan. hindi siya Tapos makalimutan. may Matagal ng 1,500 years tagal na after his nangyari. Nabanggit pa rin ano siya. pa rin eh, nabalik pa rin eh. Kasi ang sa Panginoon parang 1.5 days lang pa lang yun eh. Yung ano na yun. So dito no, makikita natin na si Balaam, mga false prophet ay binibreak nilang expectations. Oo. So At may saka expect Brad, mm, ang dami ng mga propeta o mga sabi sugo ng Panginoon na dumaan sa mga panahon natin ay marami na na. ang dami pang na bola o naligaw ng mga tao hanggang sa yung iba ay suicide, yung iba ay Pera-pera napahamak. lang eh. And Pera-pera yet, lang ang tapos decision. sabihin pa nila, ito na yung panahon ng katapusan ng mundo. And Oh, yet, katunay, makikita natin na lahat ng ginagawa nila ay taliwas sa Torah ng Panginoon. yan. Kaya, ang pinaka-safety net natin upang hindi tayo mabola o ma maengganyo ng mga false prophet ay alamin nating maigi, magpag-aralan po nating mabuti ang Torah ng Panginoon. Yan. So tandaan po natin, kapag may isang nagpapanggap na nasa kanila ang banal na espiritu, isa sa mga pang-testing, kasi sabi ni John Epistle ni Apostle John, test the spirit. Ibig sabihin, i-test mo yung spirit behind. I-test mo yung teachings. I-test mo. Ang unang tanong, dapat bang ikip ang Torah? Dapat bang sumunod Mm-hmm. sa Sabbath, sa feast? Pag sinabi nilang hindi na, or ang Sabbath nila ay linggo na, or ibang araw na, or kahit anong araw na, basta kontra ito sa Word of God, Hindi na yan Torah po siya. ay ibang spirit po ang meron sila. Meron talaga silang spirit. Iba nga lang. Yes. Uh, Oo. Ibang spirit nga lang, no? ibang guidance. At tandaan po natin, ang um, yung may instance I'm trying to recall kung anong book yon, pero sa Kings yata, na kung saan may scene sa heaven na kung saan paano nila iwuwu ang isang king, I think King of Israel, to make war para mapahamak siya. So sabi nung mga nung mga, kasi nag-a-appear din ang mga mga katulad ni Satan, nag-a-appear din sila before God. Sabi niya, I will be a lying spirit to them. So nakakakita talaga sila ng prophecy. Ngayon, nung nung pumunta, sabi nung king,
pinatawag niya lahat ng mga prophet, sabi niya, should I go to war? Yes, God will give you victory. Sabi niya, nakita namin, sinabi sa amin ng Panginoon na God will give you victory. Tapos ito na yung tunay na prophet na Mm. pinadala ng Panginoon. No, if you go, you will die. You know? Yes. Tapos nagalit pa sa kanya yung mga ibang prophet, sinampal pa siya kasi mga senior prophet eh. Sabi niya, saan spirit pumunta yung spirit mo na hindi dumaan sa amin? Ibang sinasabi sa amin, ibang sinasabi sa iyo. Galit pa eh. So, in short, itong king na to sumunod dun sa mga false prophets. Ayun, napatay. Napatay siya. So, yun po ano, hindi lahat ng spirit na nagsasabi, totoo. Tingnan na lang po natin si Peter, no? Si Peter, nung nagkaroon siya ng vision, nung nagpipray siya sa bahay, sa rooftop ng bahay ni Simon the leper sa Book of Acts, ay may sheet from heaven dumating, bumaba. Mm. Sabi sa kanya, Peter, kill and eat. Makita niya, puro mga unclean animals eh, saka mga defiled animals. May mga clean pero defiled. Tapos may mga unclean. Sabi niya, hindi ako kumakain, Panginoon, ng mga unclean animals. Sabi ng Panginoon, don't call those that I made clean, clean. Kaya akala nila, pwede nang kumain ng unclean animals. Kasi sinabi rito. Pero even si Peter, hindi siya sumunod. Hindi siya sumunod. Kasi ititest niya muna pag pinag-iisipan niya bakit kaya ganon. And then, tsaka in-explain sa kanya ng Holy Spirit that it's not about people. Sa Acts po ito, Acts chapter 10, ano? Mm. It's not about the food, it's about the people, no? I think verse 28 or verse 38. Pinaliwanag din ng Ruach HaKodesh. So, hindi nagkasala si Peter na hindi siya sumunod sa Panginoon. It's a test. Tsaka merong mensahe na ibinibigay sa kanya. Hindi talaga siya, it's not about food, no? Kaya hindi lahat ng naririnig natin sa vision, dreams, mga trance or whatever it is, ay pakikinggan natin. Ititest natin lagi ang spirit. Is it from the Lord? Ito ba ay nasa Torah? Yun ang, si Peter, yun ang pantest niya. Wala sa Torah to, hindi itong practice ko, sabi niya. So, Mm. yan ano. At yun nga, maraming bula ang propeta at maging careful tayo dito, no? Sister Deb. Wala na Meron yata pa, tayong Brad. oras, ano? Meron Oo pa ba? nga rin Oo. eh. Meron lang akong naalala. Yung tungkol Oo. sa pagsumpa. So, ibig sabihin, may power ang curse Yes. dahil piniprevent nga ng Panginoon na gawin yun ni Balaam sa Israelites. So, Yes, meron that talaga. means, at the same time, may power pa rin si Balaam na gawin yun. Kaya lang, pinakatunayan ng Panginoon kung paano niya minahal, iningatan, sinubaybayan ng mga Israelites at pagpapatunay na ganoon siya mag-alaga sa kanyang mga tupa, Yes. sa kanyang bayan Yeah. Israel. At Oo. tayo bilang mga nakakabit sa bansang sa bayang pinili ng Panginoon ng Israel. Sabi nga, grafted in. Patuloy tayong sumunod at alamin at pag-aralan ang Torah. At kasama niyo po kami dyan kung patuloy po kayo makikinig at susubaybayan ang ating programa dito sa Wow Smile Radio 99.9 FM. Okay, so bago ako magpatuloy sa ating closing, hilingin natin si Brother Richard para sa closing prayer. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muling binigay niyo po sa amin upang kami po ay makapaglingkod sa inyo at makapag-share ng inyong Torah. At salamat Panginoon sa opportunity na to na ibinigay niyo sa amin at nawa ay katulong kami sa mga kapatiran na nagsasaliksik ng inyong katotohanan. Muli, Panginoon, binabalik namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Ayan. So, patuloy po tayo nagpapasalamat sa ating mga taga-subaybay sa Light of Messiah Ministries, Sorsogon Ministries Facebook page at may mga bago na naman tayong likers and members at invite ko po kayo na mag-comment, mag-message po sa atin at kung may mga tanong po kayo ay kami po ay sasagot. Ganon din po,
I-invite nyo rin po ang inyong mga friends upang mag-subscribe din sa ating Facebook page upang masubaybayan niyo lahat ng mga lessons na tinuro sa atin dito ni Brother Richard. Lahat po yan ay nakapost sa ating Facebook page. Kapati po itong ating lesson ngayon. So, ako po yung lingkod. Magpapaalam na po kami. Ako po yung lingkod. Sister Debbie Paruelo with Brother Richard Season na patuloy na bumabati sa inyo at nagpapaalam din ng Shabbat Shabbat Shalom. Shalom.